Nako, alam niyo naman siguro lahat ng ating mga kababayan ay alam na itong hamunan sa pagitan ni na General Torre, ang hepe po ng PNP, at itong si Mayor Baste Duterte ng Davao City. At ngayon ay yung pinaka-latest mga kababayan ay nagbigay po ng kondisyon. Itong si Baste at na kung saan ay damay na si Pangulong Marcos Jr. So, ito mabigat ang kondisyon. Tingnan natin, kakasaho kaya dito si Pangulong Marcos Jr. Ito yung matagal na pong hinihiling, lalo na po ng kampo ng mga Duterte at ng mga anti-Marcos. Dito pakinggan ninyo muna. Ito pahayag, pinakahuling pahayag ni Mayor Baste. Pero bago ko area, mag-subscribe na po kayo sa mga bago natin dito po sa ating channel at huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. Ito pakinggan niyo itong latest na kung saan ay meron pong hamon at muling siyempre kondisyon ito pong si Mayor Baste para matuloy na itong laban. Torre versus Baste. Ito Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa muna ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Okay. So, yun po ang latest dito po kay Mayor Baste Duterte. At kasi naunang naglatag po ng kondisyon itong si General Torre. Kasi ang unang usapan ay, di ba, may komentaryo sa podcast nitong si Mayor Baste at sabi niya suntukan na lang tayo. Pero ang sagot ni General Torre, hindi, wag tayo magsuntukan, magboxing tayo. At magtakda tayo ng lugar sa Araneta Coliseum para magiging charity boxing event ito. Ibig sabihin magkakaroon po ng mga sponsors at syempre mga manonood, magbabayad. So ang kikitain ay ibibigay po sa mga biktima po nitong bagyo. Ito pakinggan natin. Ito yung naunang interview kay General Torre. Ito Baste Duterte ng suntukan. Mga uri talaga kayo Pero tamang-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity to raise funds in a charity boxing match. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday sa Araneta, 12 rounds, pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda. At para medyo marami-rami ang ma-raise natin, siguro you can find sponsors per round, may mag-sponsor. So, let's place their merchandise before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong ma-raise na pondo. Sir, can you give us a background? Naghamon ba siya? Paano ba yung nangyari? Well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng suntukan. And, sa atin naman, whether he's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling iset up. At gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige. Kung wala naman, di paghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Kasi nakikita ko yung mga comments sa social media. Bakit kailangan mong patulan si Baste? Ay, hindi naman. Hindi ko naman siya pinapatunan. I just see this an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya nga, sigurado maraming sponsor nito and everything that, all the process that we'll raise, we will donate to charity. Ako, I'll donate to charity kung ano man ang maging part ko rito. At para sa mga nasalanta ng bagyo at baha ngayong nakaraang
masamang panahon na ito. Sir, kung Sunday na, may... Okay, so yun ho, no? At pero siyempre marami nagsasabi, bakit pinatulan? Ito kumbaga sa ano, world war lang ho ito mga kababayan. Pero mukhang seryoso itong si Hepe. Si General Torre na talagang makipag-boxing mga kababayan. At yun nga, tingnan natin, pero kung sa talagang totoo maglalaban, bata ho ito siya, no? Si Baste. At 55 na po itong si General Torre. Pero dati raw itong nagbo-boxing ho. At sa PNPA. At talagang boksingero raw po ito, mga kababayan. Ang sinasabi, dyan po sa PNPA nung siya po ay kadete. Oo, so ito ho, saan ba siya, ang sinasabi, kaya talagang magaling daw po ito na boksingero. Ito ho, siya po ay yung sa PNPA. Sa PNPA ho, talagang boksingero po talaga. Itong si itong si General Torre at well, tingnan natin kung saan ho hahantong. Pero ang pinakamatindi ho rito, mga kababayan, panahon po ngayon ng ng may kalamidad at ewan ko bakit na ito hong si General Torre pumasok sa ganito na mga hamon. Pero ang matindi ho rito, kung aabangan ho natin kung itong si Pangulong Marcos Jr. ay kakasa naman sa hamon ni Mayor Baste Duterte, kasi ang kanyang hamon ay maglalabas daw ng statement, ito pong si Pangulong Marcos Jr., sa lahat po ng mga halal elected officials sa buong bansa na sumailalim sa hair follicle drug test. Alam niyo, kapag yan napag-uusapan yung hair follicle drug test na yan, wala po at talagang ayaw po ng Pangulo yan. Kasi ang sabi ho ng Malacanang o mismo ng Pangulo, anong dahilan? Magbigay muna kayo ng sabi nga ni Jose Castro, magbigay kayo ng dahilan para gawin niya ng Pangulo. So yun po mga kababayan. So pag ganito ho, may kondisyon, ang kondisyon ni General Torre ay dapat may boxing, talagang gagawing parang charity boxing match na ito. At may mga sponsor, tapos yung kikitain daw, ewan ko lang ho. Pero may kondisyon din no si Baste. Kayo ho, ano masasabi niyo mga kaubayan dito po sa kondisyon ni Mayor Baste na yung tungkol naman sa hair follicle drug test? Kakasakaya rito ang Pangulo. Kayo ho, kasi ang matagal na hong paninindigan ng Malacanang at si Pangulong Marcos Jr. Na-interview ho niya, direkta ho. At umiling po siya at pinagtawanan lang yung kanyang mga hamon. Samantalang ito pong si Yusek Claire Castro, talagang nagalit po sa reporter, di ba? Natatandaan nyo sa Net25. Di ba? Tinanong kung magpapa-hair follicle test. Ang sabi ho ni Yusek Castro, sino ang nagsasabi at nagtatanong o nagpapa-hair follicle test sa Pangulo? Di ba? Hanggang sa, yung kay Eden Santos, tatandaan nyo naman siguro, no? At yan po ang isa sa naging komprontasyon ni na Yusek Castro. Di po ba? At nasabi ho ni Yusek Castro, sino gamon? So napilitan si Eden si Attorney Vic Rodriguez ang talagang naghahamon, di po ba? So, abangan natin kung saan napatutungo ito. Pero alam nyo ho, talagang uso naman ho sa ating mga politiko at mga opisyal ng gobyerno, masasabi ho natin talagang ito'y bahagi ng world war o away na mga bunganga, di po ba? Pero kayo ho ba, mga kababayan, kasi dami na mga memes na mga lumabas sa social media, nakita mo na parang may tail of the tape pa na mga Baste versus Torre, mga ganon. Talagang grabe ho, talagang inaaliw ho ng mga kababayan natin yung ating mga sarili. Dahil sa hirap po ng buhay, di ba? Taas ng bilihin, tapos talagang hirap po sa trabaho, hindi po tumataas ang sweldo. Tapos ngayon meron pong kalamidad, kaliwat kanan, baha. Sa kabila ho ng napakalaki ho na budget na inilaan sa yung mga flood control projects. At noong nakarang taon na inanunsyo po ng Pangulo
na meron kong 5,500 na flood control projects. Ang gobyerno at meron pa raw ginagawa, pero ganun pa rin ho. Paulit-ulit ang problema ng mga pagbaha dito po sa atin, sa Metro Manila at iba pang mga lugar. So wala ho, hindi po nalulunasan ang problema. So kaya ang mga Pilipino talagang pag may mga ganyan, inaaliw natin ang ating sarili. At dito mo makikita nyo ho, talagang sa pagkakataong ito, talagang watak-watak po mga Pilipino. May kakampi sa administrasyon at meron namang kakampi o kumakampi sa oposisyon, mga kababayan. So sa mga taga-subaybay dito po at yung mga bago lang po nanonood, kayo ho, anong pananaw nyo ho rito? Dito ho sa usaping ito at kasakaya ang Pangulo. Para tuldukan na yung mga, di ba kasi may mga masasakit to ng mga salita laban sa kanya O yung mga bintang na di umano ay gumagamit ho siya ng kung ano-ano, ito kaya, kakasahan niya na kaya itong hair follicle drug test na hamon naman ni Baste Duterte para matuloy na rin itong boxing na ito. Laban po kay General Torre, General Torre versus Baste Duterte. Okay, yun lang po mga kababayan. Ulitin ko, subscribe na po kayo sa mga bago lang po sa ating channel at i-like at i-share. Muli, ako po si Eli Saludar. Magandang araw po sa ating lahat.